Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang awang itinulak at pinaghahampas pa ng sariling anak ang kanyang ina na 75 taong gulang na. Ang dahilan, hindi umano pinayagan ng biktima na pumunta sa buro ng anak na 75 taong gulang naman. Babala mga kapuso, sensitibo ang mga tagpong nahulikam sa loob ng kanilang bahay sa Ilocos Norte. Nakatutok si Rafi Tima. Tila galit na itinulak ng 75 anyos na lalaki ang kanyang 95 anyos na ina sa loob ng isang kwarto. Ang natumbang matanda, agad nilapitan ng isa pang babae para tulungang tumayo. Pero hindi nagpaawat ang lalaki. Mas malala ang mga sumunod na nangyari. Dinig na dinig ang palahaw ng nakahiga ng matanda. Habang paulit-ulit na pinaghahampas ng kamay ng galit na galit pa rin niyang anak. Ang kasama nila sa kwarto, sinusubukan pang salagin ang braso ng lalaki. Pero hindi niya ito maawat. May isang punto rin sinubukang tumayo ng matanda pero sinampal ito ng lalaki at muling napahiga. Ayon sa pulisya, nagalit ang suspect matapos hindi ito payagang umalis ng bahay ng kanyang ina. Meron silang hindi nagkaintindihan. Itong anak daw na suspect natin, nagpaalam sa kanyang nanay na pupunta sa isang burol. Nairita itong anak kaya nagawa na niyang saktan. Agad namang nasuklolohan ng matanda matapos itawag ng isang konsehal at nasa mabuti ng kalagayan. Wala raw itong balak magsampa ng kaso laban sa anak na hawak na rin ng mga pulis. Ayaw naman niya maghabla kaya isang intervention na lang natin. Both of them are undergo counseling. Ang anak naman niya ay kusang loob naman na humihingi ng patawad sa kanyang nanay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Umalingasa o kahit itinago sa tila peking pader, kaya bistado pa rin ang ilang smuggled na isda, karne at iba pang produkto mula China at Hong Kong. Aabot sa 100 milyong piso ang halaga nito. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Naglalakihang mga lapu-lapu at iba pang isda na nakasilid lang sa sako at nakatambak ang tumambad sa mga otoridad nang buksan ang cold storage warehouse na ito sa Kawit, Cavite. Clear violation of food safety, tapos wala siyang sanitary and phytosanitary import clearance. So it's a clear violation of Food Safety Act natin. Sa isa pang storage, ganito naman ang mga nakatambak. Bacon, may mga pata ng baboy. Dito sa ilalim, mga beef ribs. So makita rin natin na basta na lang isinalansan. Sa isa pang storage warehouse, kailangang tibagin ang namunang yelo. Frozen meat ang nakaimbak dito. Habang sa iba pang cold storage warehouse, may mga picking dock na bawal ipasok sa Pilipinas. Pati ibang klase ng karne, dimsum, gulay at iba pa. Halos puno rin ng frozen goods ang dalawang palapag na cold storage na ito. Sa kabuuan, 10 cold storage facilities sa warehouse ang nadiskubre nang pasukin ng mga tauhan ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Galing sa China at Hong Kong ang mga ito ayon sa BOC. Ayon sa mga otoridad, sinadya raw talagang itago ang mga cold storage warehouse dahil kung titingnan, hindi mo nga naman sukat aakalain na mayroong mga cold storage sa loob dahil nga dito sa false wall. Kaya hindi raw agad natunto ng mga otoridad ang kanilang pakay. Kung hindi pa umalingasaw ang masangsang na amoy, hindi nila matutukoy ang mga cold storage. So hinahanap namin sa nanggagaling. So hindi naman namin makita dahil nga sarado siya, dahil mayroong false wall. Mabaho siya kasi masangsang talaga. So nung binuksan nila yon, nakita namin may isang kahon ng isda na nabubulok. Umabot daw sa halos 100 toneladang isda, karne, mga gulay at iba pa ang nasabat na aabot sa 100 milyong piso ang halaga. Bukod sa hindi rehistrado ang cold storage warehouse, nakitaan din ito ng iba pang paglabag. Packaging, yung handling, yung storage, bagamat nasa refrigerated, very clear yung violation sa Food Safety Act. Since very glaring po yung diferensya nito, yung i-recommenda na po namin ng issuance ng warrant of seizure. Inaalam pa kung saan ibinabagsak ang mga nasabat na karne na ayon sa DA ay maaaring makasama sa kalusugan. Hindi natin sigurado yung kaligtasan ng mga pagkain na dinala na kagaya ng ganito. So kung hindi natin tiyak yung kaligtasan, hindi dapat ilabas
sa merkado. Sasampahan ng kaukulang reklamo ang may-ari ng mga cold storage facility na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nagpapakita. Pasok sila sa economic sabotage. Nakausap namin ang ilang tauhan ng warehouse. Wala raw tao na pwedeng kumausap sa amin. Pagkakaalam ko, iba na may-ari nito. Hindi ko alam kung sino. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Papalaot pa rin ang ilang mangingisdang Pinoy kahit bukas na epektibo ang utos ng China na manghuli ng mga hindi Chino sa kanila umanong teritoryo. Ang hiling nila sa gobyerno sa pagtutok ni Joseph Moro. Bukas na ipatutupad ng China Coast Guard ang bagong utos na manghuli at magkulong ng mga banyagang mangingisda na tatawid sa mga inaangking katubigan ng China. Walang sinabi ang China kung ano ang sakop ng bagong direktibang yan, pero inaangkin ng China ang buong South China Sea. Kabilang na ang bahagi kung nasaan ang Baho de Masinloc na hindi lamang nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kundi nasa teritoryo din ng Zambales. Ang ilang mga mangingisda sa Masinloc, bagaman may pangamba, lalaot pa rin bukas. May ilan ng araw na nandun na. Iniisip po namin yun, yung takot, pero mas nangingibabaw po sa amin kasi yung hanap buhay mas importante po kasi sa amin eh. Walang karapatan sila na magpatupad ng ganyang batas dahil atin po ang teritoryo na yan. Atin po ang karagatan na yan. Atin po ang West Philippine Sea na nasasakop ng EEZ, Exclusive Economic Zone. Sa bagong utos ng China sa Coast Guard nito simula bukas, maaari itong manghuli at magkulong ng hanggang 2 buwan ng walang paglilitis ng sinumang mga dayuhan na papalaot sa kanila umanong karagatan. Kaya panawagan ng mga Pilipinong mangingisda sa gobyerno, Bigyan nila ng pansin ang mga maliliit na mangingisda ng West Philippine Sea na sana bigyan naman nila ng proteksyon. Ang nakikita lang po namin talagang nandun, ang klarong-klaro po namin ang mga Chinese militia at saka Chinese Coast Guard. Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, walang dapat ikabahala ang mga Pilipinong mangingisda. Naka-alerto daw ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs kung may mangyayari manghulihan. They are not trespassers. Kung meron mang trespasser dito na hindi sumusunod sa international law and keeps on violating the United Nations Convention of the Law of the Sea, that's only the Chinese Coast Guard and that's only the Chinese Maritime Militia. Sila lamang ang walang karapatan para pumunta rito. Nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc kahapon, mayroong 2 barko ng China Coast Guard at 5 Chinese Maritime Militia vessel ang nandoon na mas mababa sa karaniwan ng bilang. Wala ring namata ang floating barrier sa bunganga ng shoal. Hindi sa dina-downplay ko itong bagong regulation ng China. Kung talagang they're going to enforce such new regulation, di sana mas mataas na ang bilang ng China Coast Guard na deploy nila dito. Hinihingan pa namin ng pahayag ang China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nakatangay ng halos 180 milyong piso ang inarestong Korean national na sospek sa pagbebenta online ng umano'y bogus na cryptocurrency. Wala rin daw siyang record na pumasok sa bansa. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa parking lot na ito ng isang exclusive subdivision sa Makati, naharang ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ang target. Is you? Nung unang itinatanggi niyang siya ang nasa Interpol Red Notice at nagpakita pa ng ID na iba ang pangalan. Kalaunay umaming siya ang nasa Red Notice at pinusasan siya ng mga ahente. Nakatanggap tayo ng impormasyon sa NCB Korea, Interpol NCB Korea na may isang Korean fugitive na dito nagtatago sa atin. Isa ito sa mga high value fugitive ng Korea kasi napakalaki ng halaga na nadispalko nila na pera.
Ayon sa BI, sangkot ang 27 taong gulang na suspect sa pagbebenta online ng umano'y bogus na cryptocurrency. Halos 180 million pesos ang natangay ng suspect sa kanyang mga biktima. Nag-set up nga siya ng isang website na kung saan sinasabi niya na ito ay isang legitimate na cryptocurrency trading website. Ang nangyayari, yung perang dinedeposit nila doon ay wala talagang halaga yung cryptocurrency na nakukuha nila sa website na yun. Sabi pa ng BI, iniimbestigahan nila kung paano at kailan dumating sa Pilipinas ang dayuhan dahil wala itong record ng pagpasok sa bansa. Patuloy namang sinusubukan kunin ng pahayag ang suspect na nakakulong sa detention facility ng BI sa Bicutan. Sa ngayon, ongoing yung deportation proceedings pero alamin din nga natin kung may mga nabiktima din yung peking website niya dito. Upang bago natin siya maipa-deport ay panagutan niya muna kung may mga krimen naman siyang kinasangkutan dito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Naghain ng petisyon ng pamalakayan na botas para ipatigil ang patuloy na paggiba sa mga tahungan at bakla doon na nakakaapekto sa hanap buhay ng ilang residente. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasabay ng pagdedemolish ng mga tahungan sa Navotas na sinimulan nitong mga nakalipas na linggo, naglaho na rin ang pinagkukuhanan ng panggastos ni Norma Maluenda. Isa kasi sa mga winasak ang kanyang tahungan. Apektado ako sobra kasi doon kinukuha ang pang-araw-araw namin, panggastos lalo na sa college ko. Sa ngayon po, bayaran ng tuition ng anak ko. Ayon sa pamalakaya, may habang 6 na kilometro at lapad na 3 kilometro ang tahungan dito sa Navotas. Pero sa ngayon, humigit kumulang 80% na raw niyan ang nadedemolish na. Bakit tinatanggalan kami ng kabuhayan? Kanina, kasabay ng protesta sa tapat ng Hall of Justice ng Lungsod, naghain ng petisyon ng pamalakaya Navotas sa Regional Trial Court para ipatigil ang nagpapatuloy na demolisyon. Punto nila, walang batayan ng pagsira sa mga tahungan at baklad na ginagawa umano upang bigyang daan ng reclamation. Hindi talaga ito nakakaharang, no? Kasi meron talaga silang lugar na inihalaan para sa daanan ng mga bangka. Kasi yung mga may-ari ng tahungan at mga baklad ay mga mangingisda. Meron pong prayer for temporary restraining order and a writ of preliminary injunction para po pigilan yung illegal na demolisyon ng lokal na gobyerno sa mga tahungan po dito sa Navotas. At kasama rin po dito yung kahilingan na i-issue nila yung permit na pinagkakait nila without any valid reason. Apila ng pamalakaya, bigyan ng kabuhayan ng libu-libong mawawala ng hanap buhay. Kung ito ay nakakaharang, dapat maglaan tayo kung saan talaga yung tahungan. At after 6 months na kaya nang mag-harvest doon sa mga lilipatan ng mga tahungan, saka na natin i-demolish. Yan ang problema, sabi ni Mayor, talaga i-demolish lahat at walang inilalaan para doon sa mga lilipatan. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng lokal na pamahalaan ukol dito. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Inalis muna sa pwesto ang Regional Director ng Davao Region Police at ilan pang opisyal na namuno sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound. Nakatutok si Mari Zumali. Kasunod ng raid ng Philippine National Police sa 5 compound ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi ng warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Inalis muna sa pwesto ang Regional Director ng Davao Region Police na nitong April 25 lang itinalaga. Gayon din ang 2 pang ibang opisyal at 12 iba pang pulis. Yan ay para lang maimbestigahan kung may paglabag sa mga raid o wala. Kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision, at titingnan natin yung manner ba ng pagsiserve po ba ng warrant. What we can tell you, sir, na yung pag-i-implement po natin ng warrant of arrest sa iba't iba pong lugar, nagsabay-sabay po, ay grounded on the fact of information na na-receive po natin. Kabilang sa mga kumwestiyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil wala umanong ipinakitang search warrant ng i-raid ang mga ari-arian, iniutos niya ang paghahanda ng affidavit ng mga miyembrong naroon noong raid. Pinaimbentaryo rin niya ang mga nasirang ari-arian ng simbahan. Giit ng PNP, nararapat na bilang ang idineploy sa sitwasyon. Alam po natin
yung high profile nature po ng ating subject, yung lugar kung saan po natin na in-implement itong mga service of warrant ay ina-expect po natin na may mga matatagpuan po tayo mga tao doon na possibly ay talagang magkakaroon po ng konting tensyon. Si Police Brigadier General Nicolas Torre na dating Quezon City Police Chief muna ang magiging direktor ng Davao Region Police. Kahapon sinampahan naman na ng PNP na reklamong obstruction of justice, disobedience to agents or persons in authority at violation ng Batas Pambansa No. 6 o possession of bladed weapons o pointed objects ang 6 na taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. May big-time oil price hike na asahan sa susunod na linggo. Hanggang piso at 60 sentimo kada litro ang posibleng dagdag presyo sa diesel. Hanggang 2 piso naman ang inaasahang price hike sa kerosene. Mas mababa ang posibleng taas presyo sa gasolina na hanggang 70 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, isa ang production cut ng OPEC Plus countries sa dahilan sa pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Pababa rin ang supply kumpara sa demand kaya posibleng kada linggong may galaw sa presyo ng langis. Pasado para sa COMELEC ang vote counting machines ng Miro Systems nang subukan ng mga guro at mag-aaral sa isang paaralan sa Batangas. Walang nakikitang problema ang Commission on Elections sa performance ng mga makina ng subukan. Sinaksiyan din yan ng ilang local officials. Kabilang sa ibinida ng COMELEC ang mas marami umunong feature ng bagong makina kumpara sa dati at pagiging hack-free umano. Inasahang darating ngayong buwan ang unang 200 makina na meron ng dagdag na features na hiling ng COMELEC. Samantala, inirekomenda ni COMELEC Chairman George Garcia ang pag-upload ng lahat ng mga Certificate of Candidacy sa kanilang website para mas magkaroon ng transparency sa eleksyon. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Just in time para sa Father's Day, proud na ibinahagi ng ilang kapuso dads ang milestone at cuteness ng kanilang mga anak. Si Primetime King Ding Dong Dantes, hindi raw pangkaraniwan ang gagawing celebration sa linggo. Makichika kay Lars Santiago. Busy man sa Kapuso Legal serye na Lilet Matias, attorney at law, ang isa sa mga bida nitong si Jason Abalos. Sinisiguro niyang present pa rin siya as a dad sa anak nila ni Vicky Rushton na si Noah. Mula sa bonding moments nilang mag-ama na will truly melt your heart, na-share din ni Jason ang cute clips ni Noah tulad ng kanyang bagong trick. Pag weekends, sa bahay ako, ramdam na ramdam ko yung pagkami sa akin, nayayakapin ako ng matagal, minsan natutulog na sa dibdib ko. One proud daddy rin si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa mga anak na si Zia at Sixto. Madalas nga ang pag-flex niya sa milestones ng mga ito, maging ng kanilang mga kulitan, kasama si Primetime Queen Marian Rivera. Para kay Dong, habang lumalaki ang kanyang mga anak ay mas nagkakaroon daw ng malalim na kahulugan ang Father's Day para sa kanya. Every year mas nagiging makahulugan ang pagiging isang ama para sa akin. Mas naunawaan ko yung sacrifices ng pagiging isang ama ng nagpalaki sa akin, yung aking father, di ba? At saka mas naintindihan ko na kung gaano siya kahirap pero kung gaano rin kasarap. Paano kaya nila ipagdiriwang ang Father's Day this Sunday? For Sunday magiging iba siya dahil may tournament kasi si Zia na papanoorin namin. So pupunta kami to support her and we'll also celebrate with my dad, di ba? So simpleng Father's Day celebration. Pero kung masaya sina Jason at Dong sa kanilang daddy duties, kabaligtaran naman daw ang nararanasan ngayon ni Rob Gomez. December 2023 pa niya huling nakita ang anak at sa ngayon ay gumawa raw siya ng mga legal na hakbang para makakuha ng visitation rights. I'm doing, and my daughter would see this hopefully one day. I'm doing everything I can. All of my off days are spent on working on getting to see her. Lahat po ng resources ko. Habang hinihintay ang panahong makita ulit in person ng anak, very proud muna niyang ipinakita sa amin ang larawan nito na nakuha niya sa social media. Look, she has bangs now. She's so cute.
Just bangs na. Bagong gupit daw siya. So, screenshot ko na lang. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.